At kayo po nakatutok sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Gigo Live. Siyempre sa ating first half, makakasama muna natin si Sir Stuart Pantilyaga, no? Award-winning businessman at talagang marami pong mga talagang natulungan na inspire na mga kabataan natin patungkol po sa pagsusumikap sa mundo po ng pagnenegosyo. Sir Stuart, welcome po sa Gigo Live. Live na live po, pinuntahan tayo ni Sir Stuart. Thank you po for that. Hi, good evening, good morning, good afternoon. Kasi worldwide tayo napapanood right now. Tama, Yes, yes. correct. Thank you so much for inviting here, Sir Diego. And I'm so blessed na may share po sa inyo po yung kung ano man yung aming mga experiences through businesses. Yes po, tama. Kasi alam nyo, Sir Stuart, magandang pag-usapan kasi ang pagninegosyo. Kasi minsan, ito talaga, or most of the time, should I say, no, na kumbaga, maliban sa pagkakaroon ng regular na trabaho, pag ikaw ay naglakas loob sa negosyo, ito yung magpapabago sa buhay mo. Tama ba ako doon? Definitely. Yun, di ba? Talaga naman. So, balikan lang natin ng konti, Sir Stuart, no? Ito bang pagiging negosyante mo, bata ka pa lang, naisip mo na one day magnenegosyo ko, o bata ka pa lang, nakita mo na yung sarili mo na medyo may pagka-negosyante ka na kaya na-develop na lang. Ano pong storya nyo? Actually, bata pa talaga ako. Nagtitinda na talaga. Habit ko na talaga magtinda. Dahil sa sobrang hirap ng buhay sa bukid. Oo. Actually, I'm from Bukid noon. Oh, Yeah. okay. Oo. Yeah. Marami po kami, 11. No? Actually, 12 namatay isa. So, sobrang hindi talaga kaya ng parents ko mag-send to school. So, ano ginagawa ko, kung ano available resources na kaya ibenta, para lang masustahan, ma-exchange sa mga school supply, kung para masustain lang siya. So, para maitawid lang yung buhay talaga. Sobrang hirap-hirap talaga, grabe as in. Sa hirap na yon, Sir Stuart, no, bigyan nyo kami ng example na pag naaalala nyo, pag naisip nyo ngayon, hindi nyo inakala na nagawa nyo. Ano yung pinakamahirap na napagdaanan nyo noon? Yung itawid ka lang, example, yung maitawid lang, makakain ka lang sa isang araw. Actually, yung bukid po talaga namin, ang sobrang hirap. Alam mo, Malayo. dugot pawis, sobra. Oh. Malayo siya sa Kabiasnan. Oo. Basta kapag nakakita ko ng mga farmer ngayon, tapos yung mga bahay nila, tapos kahit pagkain nila, hindi nila ma-provide, dumudugo yung puso ko. Kasi kitang-kita ko, every mga bata na makikita ko nagtitinda, I will inspire them. Inaano ko, ini-encourage ko, talagang sinusupport ko sa in other way na para kasi pinagdaanan ko sa sobrang hirap ng buhay na pinagdaanan. Ayun nga, di ba? Kumbaga sa madaling sabi, Sir Stuart, nakakatuwa sa mindset ninyo na kahit mahirap yung pinagdaanan nyo noon, hindi kayo tumigil, di ba? Yes. Ang nangyari, nag-isip kayo ng paraan kung paano kayo aalis sa sitwasyon kesa naman na nilugmok nyo yung sarili nyo. Kasi may option din kayo na, sige, dito na lang ako, total, wala naman oportunidad eh. Sa inyo, hinanap nyo. Yes, yung actually, kapalaran. I fight for it actually. Kasi kaya, nandun lang, katulad ng mga kapatid ko, nandun lang din talaga sila. Pero sabi ko, hindi ako para dito eh. There is a passion in myself. Ano sabi ko, in my capacity, hindi to para sa akin ng Lord, yung ginawa ng Lord eh. Hindi to yung craftsmanship ko eh. Gusto ko talaga maging negosyante. Oo. In a small way, magtitinda kami ng balot, ng ice candy, ice drop. Even sa high school days, college days. Ginawa mo Talagang yun. ginawa ko, kaya I have no choice at all. So sa madaling sabi, Sir Stuart, bata ka pa lang, inaalam mo na kung sino yung supplier, saan makakuha nito para makabenta. Kasi kapag ka wala ka din kapasidad na mahanap yung pinagkukunan, hindi ka rin makakapag-simula. Yes. So napakasipag nyo palang Yes, talagang kailangan mo. For example, yung mga gabi, yan yung mga snail. Binibenta namin yung mga kangkong. Para ito, 2 pesos, ganyan. Para makabili ng papel. Grabe. Kasi wala talaga po. Maiiyak ka talaga pag himingkay. Grabe, no? Opo, Oo. sobrang kasi, tapos, during my high school days, nag-working po ako. No, nagtitinda ako sa school. Yung mga teacher namin, binibentahan ko yan. During college days also, nagtitinda ako ng mga books. Wala na siya ngayon available eh. So, lahat po noon, para lang maitawid po yung aking pag-aaral, makaahon na sa hirap talaga, sobrang hirap during sa mga kapanahunan namin. So, kailan nyo po na-realize na kailangan nyo na pong umalis doon? Ano po yung hakbang, pinakamalaking hakbang na nagawa nyo, kaya somehow nakalayo kayo ng bahagya? Siyempre, bahagya mo na yan. Di ba Yes. nakalayo kayo? Ano po yung mga hakbang na ginawa nyo paunti-unti? Actually, high school days, kasi sabi ng tatay ko, sabi niya, okay naman din na mag-aral eh. Kasi yung kalabaw, okay naman eh. Pero sabi ko,
umiiyak po ako. Kasi hindi yun ang gusto mo Yeah, mangyari. hindi po, Oo. hindi. Ang hirap po. Sobrang hirap po talaga ang buhay sa farmer maging kaya mga mo 3 months ka bago magkakapera. So ang ginagawa ko para sa akin para maka-sustain, talagang I asked my teachers na sabi ko mag-alis ako damo, maglalaba, Nag-offer ka na service. Yes. Grabe, oo. Kung para mo ano lang po talaga, everybody knows may tawag nito, may mga pinagdaanan. Mga struggles, Yes, no? yes. Na hindi Kaya madali. kayo sa last year, kinuha ako ng namin, high school. Kasi during that Alumni, time, yeah. alumni namin, ginawa akong guest speaker eh. Wow, Kasi wow. nalaman nila itong mga previous 2024, 2025 na Marami na kinakain. na award na kami noon. So, Oo. na-recognize na. So, sabi niya, kakaiba nangyari dito. Dati, alam mo, binubuli pa ako. Kasi nagtitinda ako ng balut, high school kay. Nasa first section kami. So, kwento ko lang, nasa first section kasi, siyempre, mga social yung mga Medyo tao may doon. kaya yan, Sobrang, tapos ang hirap-hirap talaga, as in talaga nakakaya. Pero hindi ko ikinaya yung aking mga pinagdaanan. Bagkos, it is a stepping stone for the success right now. Sabi ko pala, mayroon palang purpose ang Lord sa lahat ng sakit, sacrifices na yan. Correct. Yun, sabi ko, maka-abroad ako, makapag-ipon ako ng capital. I will do business. Kahit sa abroad, no, I have 6 years abroad on OFW in Saudi Arabia. Dahil doon, nagtitinda ako sa opisina namin kasi sa mga coworkers namin. Masaya kasi yung ang pakiramdam na magkaroon ka ng pera in a nice way. So, Malinis. sa hirap, Yan, yes, no? sa hirap ng Pinaghirapan. buhay. Sa sobrang hirap ng bihar. Pero, once na makabenta ka, iba yung pakiramdam. No, happy ka kahit maliit na nakita. Correct. So tama. that is the spirit or the passion that I have until na umuwi nga ako dito 2013. Umuwi ako, balak ko sana magbalik ulit sa Saudi. Pero hindi inalaw ng Lord eh. Because there is a burning passion in me na magkaroon talaga ng negosyo. Tama. And I started for a junk shop in 2013. Okay. So, nag-start ako doon, naghanap kami ng mga scrap metals, ganyan. I started. So, ang hirap ng junk shop din. So, supposed to be dapat, nahirapan din ako magsimula nun kasi ako lang isa. So, I don't have capital. Ang capital ko lang noon is 50,000 Grabe, pesos. no? Oo. So, sanay ka, admin ako dun sa Saudi Arabia. Pero sabi Solo pa sa ganito, dito, oo. mahirap Walang ulit. suporta, wala akong pamilya kasi lahat ng pamilya ko nasa Bukid probinsya. nun, Oo. So, kahit mismo sa pamilya, parang wala silang tiwala sa'yo. So sabi ko, hiyak talaga ako. But I study, nag-aaral po ako na maging stockbroker, magti-trade sa stocks. And then nakikita ko yung gain, nag 100%, 1,000%. So, dun mo I posted on the Yun. Facebook. Correct. Oo. So sa Facebook ni Pagano yung marketplace noon, I posted on the Facebook. Tapos yung mga kaibigan ko, kasi syempre nag-iiba yung mga nakakita yung gain. Oo. So doon nag-start up, nag-accumulate ako ng capital. Grabe. Tapos nung nagkaroon na kayo ng accumulation ng capital, nagtayo na naman kayo ng business ulit. Yes. Kayo naman talaga yung nagtaguyod sa'yo sa ngayon. During, Which is, during that time, sabi ng wife ko, sabi niya, kasi OFW din siya, sabi niya, Daddy, wag na tayo Mag-abroad. mag-junk shop. Okay. Kasi para focus lang tayo sa scrap metal. And then doon din naman nag-start, innovate yung murang yero bakal. wow. Okay. Yes. Oo. From junk shop, nag-scrap metal kami hanggat ang 2018, nag-train ako ng mga tao ko na may extra. Kaya malapit ako mostly sa mga tao ko ngayon, mga working students sila. Since high school hanggang mag-college. Actually, mag-graduate na yung isa. Nag-graduate na yung isa, teacher. Tapos ang isa, mag-graduate na IT ngayon. So, maano po yung aking kalooban sa mga taong nag-work, nagsusumikap para maitawid ang buhay. So that is my burning passion. And then 2018 I start up na Ventures, mga venture ganyan, doon no? sa mga nakakabenta na kami ng mga yero. So may challenge kung ibenta lang to na benta na parang mahirap siya ibenta kasi minsan kailangan na magkakabit. Sino magkakabit? Oo nga naman. Oo. So yung tao ko na i-train ko, siya yung naglakas loob na kasi during the time sa 2017 may experience kami sa Project 7 covered court. Iniwanan ako ng contractor. So nangyari, nabitin. Yes, nabitin, Sa'yo tapos hinabol, mga ganun. mahirap. Oo. Grabing stress. Ikaw kasi nakaharap. Oo, siya.
Kinuha lahat ng mga Lalo materyales. na kung malinis yung loob mo, hindi Yes. ka naman aalis din kagaya nung Yes, umalis yes. yung mga kasama, pati ikaw aalis, walang matitira. Medyo mahirap sa puso mo yun. And good Yes. faith yung pagninegosyo mo. So tapos sabi ko nag-encourage ako ng mga tao ko. Sabi ko nag-encourage ako ng tao ko tapos ako wala kong yung entrepreneurial spirit na mag-rest. So 2019, pandemic time. So wala na magawa yung mga tao doon. Nakabenta yung tao ko. Nung nasunugan dito sa Bliss Condo doon sa may bandang Tundo. Sabi niya may magpakabit ng magta-trusses. First time namin gawin, trusses pa. Ang challenge, grabe. So, na-challenge siya. Kung siya na tao ko, na gumagawa ng ganito, wow, kahit hindi ko masyado pa alam, pero naglakas loob din kami hanggat may awa ang Diyos. Hanggang ngayon, naging 10 years na kami sa business na to. Grabe, At naging diba? ECPW na kami. Yes, oo, di ba? Talagang, kumbaga masarap sa feeling na pinaghirapan nyo, binigay nyo ang lahat, then all of a sudden nagtagumpay. Opo. How about the venture with Never Fades? Kasi i-connect natin yan kay Sir John. Paano kayo nag-venture din sa mga ganong bagay? Kasi okay na kayo sa Ayan. negosyo nyo, kayo nalawa ng misis mo, then all of a sudden, naisip mo pang, kumbaga, mag-venture, mag-ganyan. Bakit hindi tumitigil yung inyong passion sa pagninegosyo? Actually, last year kasi ang hirap ka ng, kung ikaw negosyante, you never stop and thinking ideas. So sabi ko, hindi ko pwede, hindi ako tinto na may isa lang na income. Oo. It must be maraming passive income kasi ang gastos ang dami. Correct. Tumataas yung gastos. So I thinking na, sabi ko, nagbebento, naghahanap ako ng idea kung ano. So one time na nanood ako ng follower ako na isang tawag ng influencer. So nag-affair doon si JB. Itong business niya na Never Fades. So sabi ko may pinapautang ko ng bank. So kaka-approve lang ng limit ko. Sabi ko sayang to. Kahit hindi ko gamitin, dapat gamitin kasi para magkaroon ng credit line. Correct. So sabi ko, JB, pwede pa order ng ganitong material, yung frames nyo? Kasi para ilagay doon sa bahay namin kasi nakagawa rin ng bahay na Oo, tama naman. Oo. So during the time, sabi niya, sige, okay, ganito, ganyan. Sabi ko, are you willing to venture for business partner? Umiyak si JB. Kasi sabi, kailangan niya talaga. Yes. Ayun. It is an answered prayer. I don't know, hindi ko siya kilala. Actually, naawat ako ng accountant ko. Kilala mo ba tong taong to? Sabi ko, hindi. But feel ko po yung yung passion niya na magnegosyo. Ikaso, siya lang isa, wala siyang tao, wala siyang machine. So kumbaga, sayang kung di siya tutulungan. Yes. Because the potential is there. Nakita ko Ayun. yung potential, yung market, yung passion niya. Kaya pinagdaanan ko to Sabi ko Sabi ko, I talk to you. Yun, doon nagsimula na mag-business siya. Opo. Ayun, Yeah. di ba? Sipin mo sa kabutihang loob ni Sir Stewart, meron pang na-extend, no? Na natulungan nga negosyo at syempre buhay, no? Yan naman po ay tungkol kay Sir John Brian Tadlip. Sa pagbabalik naman yan, no? Ng programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live. Pero mamaya, makakasama pa rin natin si Sir Stewart pagkatapos lang ng ilang paalala. At tayo po ay nagbabalik pa rin sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Gigo Live. Siyempre kasama pa rin natin si Sir Stewart Fantillaga, mga kaabante, matagumpay na negosyante. No, maya-maya, pagka umukay ang signal siguro, baka makasama na rin natin si Sir John Brian Tadlip naman. Well, anyways, kasama pa rin natin si Sir Stewart. Sir Stewart, pag-usapan natin ang venture mo naman. Dahil siyempre, nakwento mo na yung tagumpay ng iyong sariling negosyo. Although di naman madali yun, pero naglakas loob ka pa rin na, kumbaga, tumulong pa sa iba pang mga negosyante. Ano na po mga nangyari since nung kayo po ay nag-venture na dito po sa isa pang negosyo ng tinulungan po ninyo, si Sir John Brian? Actually, ang daming nagbago Unang-una, nagkaroon talaga ng natural office. Tapos nagkaroon ng employee. Right now, we have employed mga 8, no? May on-call, tapos regular na 5. So, naging stable yung sales niya. Ngayon, nakaka-ano na siya sa mga, nakapokus siya sa marketing. So, lahat ng mga tao na gumagawa, yung mga tao na lang niya, siya na sa marketing. Tapos, tinutulungan ko din siya sa marketing. Yun ang maganda dyan. Opo. Nakita ko yung huling bumili dyan, si Miss Diane Medina, di ba? Oo, di ba? Sila Sir Rojo. Oh, yun, Sila yung yun. nagpagawa, no? Yes. Talagang natuwa siya dun sa resulta Yeah. nung inyong product. So, during the time
time na nag-venture ka dito, paano mo na-feel na parang ito yung tamang venture? Kasi may ganun, di ba? Like Yes, for example, yes, yes. gaya nga nasabi ko off-air, maraming mga gustong lumapit, pero syempre sabi mo nga, pag-aaralan mo muna lahat. Opo. Pero itong sa art, no? Itong sa Never Fades, paano mo naisip na worth it, deserving, ito dapat? Paano? Unang-una kasi tayong mga Pilipino is number one yung ating value, cultural value is close family ties. Correct, oo. Kahit wala na sila dito, inaalala natin kasi we value memories. Kasi sa aming tagline, we value memories of never fades. So kumbaga, kahit minsan kahit na malayo sa abroad minsan di na nagkikita-kita, kahit man lang sa picture frame. Maisabit, makita, Nabuo pala. mabuo. pa rin. Oh yes, Yeah, oo. Wala talagang picture. Minsan nga ang masama pala natural na nangyayari. Minsan kung sino yung kung saan pa yung namatay, doon pa makikita. nagkaroon ng reunion. Yun nga, oo. O di ba? Parang pangit na pagkikita. Oo, pangit. Kasi nagkakilalahan sila ganito, ganyan. Sino hindi nila nakilala. So through this kind of frame, binavalue namin yung family. So, kasi inspiration natin yun eh. Sino ba yung lulo ko dati? Ano ba yung mga pinagdaanan niya? Tama. Oo. At saka makita mo yung pamilya mo na buo, parang masaya. Correct. Kahit wala na sila, nandyan pa rin yung parang yung kanilang love, yung spirit nila na parang naramdaman nila. Tama. So from the word itself, syempre Never Fades yung Yes. pangalan nung frame, no? Opo. Ano bang ibig sabihin para sa mga client? Kumbaga parang nating di masisira agad. Yes. Ganun ba? Paano? From the word itself, now never fades. The first time in the Philippines na itong picture, parang laking picture frame eh. 4x8, mas malaki pa dyan. Oh, correct. Then, So, first time na pwede mo pagkasyahin, una-una, quality na materials, kahit 50 years kaya yan. wow, Oh, restore waterproof siya, yes. Oo. 50 years kaya po yun kasi hindi siya nag-fade. Unlike yung mga nasa market na mga mumurahin. mga lasing 2 years lang, After wala na. 2 years, nagdidilaw na. Oo. Ito hindi. Kapag medyo medyo mag-dusty siya, hugasan mo. Yun pa rin. Yes, waterproof Grabe, siya. no? Tapos ang maganda nito, hindi siya glass. Wala siyang glass. Maisabit mo siya kahit sa ganitong pwede mo siya isabit, hindi siya mabigat. Pangalawa, economical siya talaga. So talagang quality. At saka yung kulay, talagang kahit may edit niyan man yun, maganda yung dating niya kahit sa malayo. Lalo kapag mailawan siya. Usually kasi kapag glossy, mailawan siya, nagre-reflect. Hindi mo na makita yung frame, mas lalo siyang nakikita. Ayun, di ba? Yun naman pala yun. Kaya sakto din, no? Yung Yes. pangalang Never Fades. Saka, ang core talaga nito is yung pamilya. Na huwag Yes, natin yes, kalimutan, alalahanin natin. Hindi Yes. na porket digital lang ngayon, sa cellphone na lang tayo mag-edit. Yes, Di ba? yes. Ganun, di ba? Iba pa rin yung may nakikita ka sa bahay Yes, mo. meron. Nagiging motivation mo sila, nagiging cause sila ng yung Inspiration. lakas, Yes, di ba? yes. Na to keep you going. Ito kasing dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Yes. Para mga ganyan, di ba? Napakaganda ng idea. Well, Sir Steward, andito na po pala si Sir John Brian Tadlip, no? Mga kaabante ang partner din ni Sir Steward sa pagninegosyo, no? Sa arts, no? Yung mga pangmalakasang panghabang buhay. Hindi lang pangmalakasan, panghabang buhay ng mga frames. So, ang kanilang negosyo. Shoutout nga pala kay Ma'am Lay Maniego, nanonood sa atin all the way from The Hague, Netherlands. Ma'am Lay, shoutout po and ingat po kayo dyan. Then La Visual Corp is watching. Sir John, Brian, kamusta po? Do you hear me? Hello, hello. Yan. Hello sir, rinig niyo po ako? That's good. I can hear you. Yun, okay. Sir, kwento niyo na po sa amin, sir, yung point of view niyo naman nung kayo po ay, syempre meron po kayong negosyo, no? Ito nga po, itong Never Fades, yung para po sa everlasting, kung tawagin, na mga portraits na maglalast ng sobrang tagal. Ano po ang na-feel ninyo ng ito, si Sir Steward, para po lumawak po inyong expansion? Yeah, actually, it's a big help, no? Kasi I started with a one-man show, like ako lang talaga lahat. And though the business is already functioning, but then it really needs a help financially. And dahil doon, mas tumibay talaga yung mas lumaki yung purpose ng business na to, and mas marami kami natulungan ng mga tao na magkatrabaho, and at the same time could able to get more customers around the world talaga. Correct. Ganon. So, in line And with that, meron na kaming
meron na kaming machine ngayon. Wow, Unlike dati. machine. Oo. Yeah. Kasi dati, nakikipag-print lang ako sa labas. Like, ganun. Nakikisuyo, parang ganon. Papaprint. Yeah, bayaran na lang. Parang ganon. Parang outside source, kumbaga. Tapos, ngayon, meron naman kaming sariling machine. So, di ko na kailangan talagang lumabas para magpa-print. Mm. So, ganun. And that's the advantage thing. And at the same time, we hire a lot of people. Right now, we do have employees. So, Nasa I don't ilan na po do it ito, on Sir my John own. Brian? Nasa ilan na po employees? Yeah. So, currently, we have 8 employees Wow. actually. Oo, na tumutulong. Yes. So, yung 5, actually, they're functioning and yung 3 is on call, kumbaga ganon. So, pag may example, may specific na trabaho lang na kailangan talaga ng manpower. So, ganon. But at least we could able to help them have a job, di ba? Correct. So, yun yung purpose talaga namin. It's not just for us to produce or give this lifetime picture frame sa mga customers around the world. But at the same time, we are helping people. Very well said, Sir John Brian. Sir John, tanong ko na lang po dun sa negosyo po ninyo, no? Kasi nabanggit sa akin ni Sir Stewart na ito yung first ever po sa bansa na mayroong frame na sobrang tibay, natatagal, na siyempre, kung ikaw ay may malamang ganoon, magpapagawa ka na all the way para sa pamilya mo, pag magkaroon ng souvenir na aabot sa next generation. Paano nyo po ito naisip at nagawa, Sir John Brian? With regard to that, I started with a piece of paper. Okay. And that was 2018. But then I saw the problem of the product because there are some of our customers really wanted to get the orders from us. But then, of course, we cannot control the weather. Sometimes it rain and ang ginagawa nila, so pinipili talaga nilang kunin yung product na in-order nila kasi kailangan nila. But then unfortunately, nung naulanan sila, sira din. Yun. Pati quality. Minsan, kung di man Yun, sira, yung oo. quality Oo. compromise. Yun. No? Tama. And one of our target or one of our goal talaga is not always about the money, but as well for us to give the right services to our customers. No. And right now, that's the reason why we wanted to, incorporate these materials that we are using right now that the market is quietly using because typical hindi naman siya ginagamit for picture talaga. Ginagamit tong material na to for standees. So, ang ginawa ko na lang is since pwede naman siyang gawing, pwede siyang i-produce to picture pero pangit naman siya pag nakadikit sa wall. So, ginawa ko is nilagay ko na lang siya sa frame. So, ganon. So, the concept talaga is, I always, not just about valuing the memories, but as well valuing the money of the customer. Kasi pinaghirapan nila yun. Correct. So, yun talaga. Para hindi sila parati nagpapagawa. So, it's, my thing is, di ba, of course, I'm a businessman, but if the quality is always there, marami pa kasi picture na pwede nilang ipagawa. Tama, oo. Di ba? So, I'm not afraid na, baka hindi na sila mapagawa kasi lifetime na to. No. There are so many pictures na pwede pa nila ipagawa. Na mape-preserve Oo. at may papasa pa Diba? sa next generation because Oo. of that. Yes. So yun talaga. So I'm not afraid na, always thinking na, okay, this for lifetime use, so you will not spend a lot of money. But of course, you do have a lot of pictures na pwede Tama. natin i-restore or store, di ba? Na gawing lifetime na picture frame. So and at the same time, we are also aiming for recommendation. So what I am doing right now is I do collaboration with influencers around the Philippines. Okay. So that's the easiest way to market this as well because Sir Stewart already mentioned that our target talaga like 60 or 70% are OFWs. 'Di ba? Tama. So, 'di ba, usually hindi naman always na nakakauwi sa Pilipinas. So, through this Never Fades picture frame services, we could able to bring them together. Correct. Oo.
kahit sa picture man lang. At least, tama. Magkakasama Oo, sila. Magkakasama sila kahit sa picture man lang. So that's the most important thing sa amin. Very well said, Sir John Bryan. Talaga namang nakaka-inspire yung adhikain ng iyong negosyo, no? Maliban sa, kumbaga, you need to grow your business. At the same time, marami po tayong matutulungan, no? Yeah. Na mga kababayan, most especially memories, no? Itong pinag-uusapan natin, timeless memories because of this portrait na talagang everlasting. Ayun, di ba? Talagang pangmatagalan, no? Yun ang pangmalakasan dyan. So, ito, Sir Stewart, tatanungin ko naman, sir, no? Mabilisan lang, sir. Hindi nyo po malilimutang pagsubok na napagdaanan nyo sa pagbibusiness na nalampasan nyo so far. Kayo po, Sir Stewart. Sobrang dami eh. Pero yung Nag-stand out lang, nag-stand out. yung nag-stand out, yung nagsimula ako ng negosyo, marami mga mga nagdemonyo, kumbaga. Na-scam. Sobrang hirap nun, halos Correct, half million. Oo. Wala kang mukhang iharap. Lalo No? kung may mga tao ka pang... Yes, marami. Oo, para Kumbaga mabuo parang pa yung nagalgal mo investment. sila doon, wala akong mukhang iharap. Sabi ko, ang hirap-hirap eh. Mhm. Ay, yung wala kang mukhang iharap. Pero salamat sa Lord kasi napagtagumpayan din naman. Kinapalan na lang yung mukha. Correct. At saka Siya syempre bumawi. kung may intensyon ka naman talaga nga makabangon in Yes. a good way, wala naman talaga ng imposible Yes, doon. Lalo yes. na kung wala ka talaga clean slate, wala ka Yes, naman talaga nga inagrabyadong tao, nandun ka lang sa sitwasyon. Wrong place at the wrong time kung tawagin. Yes, nagmamadali lang kasi. yun, nagmamadali. Oo, Yung mga pole soap, may Yan. mga pole soap. Correct. Yun. Kaya dapat maging aware no, lalo na sa mga ano. So I'll take advantage for this opportunity. Yeah. For those who are na mga gusto magnegosyo, walang shortcut, promise. Correct, oo. Walang shortcut na walang negosyo na shortcut. Minsan pinagdaanan mo pero mas masarap yung mapagdaanan mo yung mga bagay na mahirap kasi kapag nandoon ka na sa tagumpay, sa success, mas masarap namnamin ang mga pinaghirapan mo because sa mga pinagdaanan mo na yun. Kumbaga parang rewarding time. Tama. Kaysa mag-shortcut parang wala lang. Kaya nga Instant. Hilaw. Di ba? So Stewart, sa madaling sabi, parang ang pinupunto nyo dito is it made you wiser. Yes. Diba? It In made every you decision stronger. making. Diba? Yes. Parang dahil sa mga napagdaanan nyo, hindi na kayo basta-basta manloloko, lalo kayong nagiging wise sa mga desisyon na ginagawa nyo at mas lalo kayo tumitibay sa mga Correct, pagsubok. definitely. Diba? Ang Ayun. galing. Diba? Talaga naman. Si Sir John Bryan naman, unforgettable challenge na muntik nang magpatigil sa ginagawa ninyo, but obviously you're not because hanggang ngayon you're standing tall, Sir John Bryan. Yeah, actually, this business is really not easy because I don't have any idea about how to make this. I don't have any background, though I used to work as a graphic artist, like self-made, kumbaga. But then, wala akong idea how to make the product, how to make this run. So I just tried it, and then many times I failed kasi, of course, financially incapable talaga. So, what I did is that kailangan ko lang talaga siyang ipagpatuloy kahit gaano kahirap. Correct. And hindi naman talaga madali ang maging negosyante. Absolutely. There's so many failures that you will encounter, but of course, the most important thing, how many times you stand up, Tama. 'di ba? How many times na binabangon mo yung sarili mo or maybe motivate yourself na there is something that is brighter out there, 'di ba? Correct. As long that you are keep on moving, not back, you don't go backward, 'di ba? Umaabante, yun nga, ang tamang term. So you go forward and then you just see your goal kung ano ba talaga yung gusto mo, like 5 years from now with the business that you started, 10 years from now, what do you want will be the turnout of this business. So that's what I did talaga. Kasi in this situation, wala pa kasi akong idea with the advertising, like using Facebook. So hindi siya madali. And at the same time, ang ginawa ko na lang is I learned to observe, I learned to observe, and at the same time I embraced the
the technology, Tama. the modern way, Innovation, innovation, the innovation that we're having right now. So, ginamit ko yung mga social media to make it more easier for me to have this access na meron ako ngayon. Tama. Kasi dati kung hindi ko talaga siya tinake-risk, like I was really afraid to try. Kung natakot talaga ako na subukan siya. At hindi ko siya sinubukan, Baka walang nangyari. Wala Ayun. talaga. Correct. So wag tayo matakot na yakapin yung pagbabago because sometimes yung pagbabago na yan will lead us to a better future. Ka nga, di ba? Absolutely. Kailangan nating mag-adapt. Ayun, oo. At syempre, sa mga viewers natin worldwide, makakasama natin sila Sir John Bryan at si Sir Stewart sa pagbabalik ka ng programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live. Nagbabalik sa programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live. Siyempre kasama rin po ang inyong Universal TV host, Gigo Postolero. Kasama na sila Sir Stewart at si Sir John Bryan. Sir Stewart, pag-usapan natin right now, nasa stage na kayo ng buhay ninyo na kayo ay na-recognize na, award-winning, na kayo po ay marami ng mga, kumbaga na i-invite na kayo sa iba't ibang mga events para mag-speech to inspire people. How does it feel na naabot nyo to despite sa lahat ng mga napagdaanan nyo sa buhay na hindi madali? Ano po masabi nyo na nandito na kayo sa buhay nyo ngayon, sa estado ng buhay nyo ngayon? Actually, ngayon ko lang na-realize na bakit I pass through a certain, sobrang hirap talaga ng buhay. Oo. Sobrang hirap ng buhay. Yes. During that time, hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, Lord, why I pass through that kind na parang halos maisumpa mo na yung buhay? Oo. Pero now na-realize ko na nandito na ako. May Not to purpose. brag, not to brag, but para alamin at saka i-reach out pa tong mga taong to na matulungan. Tama. Kasi I've been through for that kind of circumstances. Correct. So hindi ko feel na yung parang ano-ano, pero parang as an instrument Correct. na through my testimony, through this kind of conversation. Kasi ang daming mga OFW gusto umuwi. Oo. Pero they don't have guts to start up a business. Kaya I stand out na kahit wala ka, basta para may passion ka, tapos para maano mo, nagagawa mo. Sundin mo. Oo, para ako mismo hindi ako makapaniwala na magagawa ko. Pero sa awa ng Diyos, kung na may passion ka, may prayer, may persistent ka, you can do it. Walang imposible. Yes, walang imposible. Correct. Kaya nga, God don't withhold good things for those deserve it. Kaya kung gusto mo maging magtagumpay, huwag kang give up. Correct. Huwag kang mag-give up hanggat makuha mo. Ako, principle ko sa sarili ko eh. Basta marami ko nang try. Kung hindi talaga para sa'yo, masakit yan. Dati nag-apply ako sa SM ha. Ikwento ko lang sa'yo. Salesman. Oo. Bago pa lang yun. So, mga panahon na yun, mga gwapo, mga matatangkad, nakukuha. Siyempre, medyo alangan tayo si gwapo. Hindi, grabe naman isa. Hindi pa na-realize ko. Hindi ko baka siguro mas lamang sa akin. Yes. Mas malaming paligo siguro sila. Or baka mas tisoy-tisoy. Yes. Ganyan, Pero sabi ko, marunong ako eh. Matalino ako. Pero sabi ko, now I realize, kung nandun ako, nakuha ako sa SM, hanggang ngayon empleyado ako ng SM. Okay. Oo. Sabi ko, sakla pala ng life ko kapag nandun lang. Pero iniyakan mo ba yun, sir, yung time na yun? Na, Siyempre, kailangan ko. kasi kumbaga, no choice ka. Qualified ka, pero parang nagkaroon lang ng kwan. Yes, kasi naluko ako noon during a time. I need job. I need na parang ma-survive lang. Pero hindi para sa akin eh. Kaya minsan sa buhay, wag natin pilitin yung parang di sa atin. Correct. Kasi kapag pinilitin mo, masasaktan ka. Tama. And now I realize, sabi ko, ang galing ng Lord. Sabi ko, kaya palagi linagay ako sa ganitong sitwasyon. Pinagdaanan ko yung mga panahon na yon because I want to be an instrument. Correct. I want to be a channel, a living testimony na walang imposible Tama po yun. kapag nagsusumikap. Yes. And to be honest, ang maganda kasi no, na napagdaanan mo yung pinagdadaanan ng mga naghihirap for you to know what they are needing. Yes, di ba? yes. Maramdaman mo siya. Kung ano yung may lack dun sa lugar nila, Yes, sa yes. pangangailangan nila. Kasi ikaw mismo, napagdaanan mo Yes, yun. sir. So yun yung isusupply at yun ang Yes. ibibigay, di ba? Oo. And something, sabi nga nila, no, i-share ko lang din, sometimes rejection is a redirection, di ba? Parang Correct. Hindi porket na-reject tayo, hindi natin nakuha yung gusto natin, hanggang doon na lang tayo. Yun pala, kaya na-reject yun kasi mayroon pang bagay na mas maganda para sa ating kagaya ng nangyari sa inyo, di ba? Actually, hindi ka bagay doon. Oo. Hindi bagay sa'yo magiging ano eh. Ang gusto ng Lord, maging CEO ka. Ayun.
Iyon na nga yun. Correct. Very well said. Oh, diba? Sir John Brian, ikaw naman, ano po mabibigay niyong advice po sa mga kababayan natin, most especially sa mga nawawalan ng pag-asa sa negosyo? Ano po mabibigay ninyong tip, Sir John Brian? Yeah, actually, tama naman yung sinabi ni Sir Stuart talaga, no? Na no matter how many times you fail talaga, there's always a purpose kung bakit nangyayari yung Tama. mga bagay na yun. So, we do have, actually, we almost have the same stories as Sir Stewart is. Kasi I used to work, sa mall then. Many times that I have tried, and then I just decided na it's really not enough, like working or maybe employed. And it's really not easy, especially if you already have a family to raise. So, ang ginawa ko is I tried na gumawa ng many businesses, pero hindi siya na-workout. So, ito parang direction kumbaga, redirection sa mga hindi ko in-imagine talaga na magkaroon ng negosyo na ganito. Kasi wala naman talaga akong idea when it comes to making business because I'm a full-time employee. So, ganun. So, again, you don't need to have a background. Correct. Okay. When you started to make a business, you don't need to have a background. Maybe I could say your passion, your desire, your flame, your ambition. That is one of the reason why you are doing it. Correct. You do have Tama. ambition. You don't stop. You're unstoppable, kung baga. Tama. So no matter how many Struggles, challenge. Yeah. problems that you'll be encountering in the future, if you started a business and then you think, oh, you failed, but can you try again? Yun. Very well Stand said. up. Try lang Yeah. ang try until you succeed. Yun. With this business, I already failed, and I decided to go back to my previous job because I used to work as an online English teacher. So, nung in-stop ko siya ng ilang months, pero my body is really, or my mind is really thinking about the business. So you really have to continue with the business that you started because it has the potential. It's really up to you how you make that potential or, your that dream into reality. So that's the reason why no matter how hard it is, because it's really not easy when you start to make a business. But when you're there, when you're in the middle, I could say in the middle, not in the top yet. So when you're in the middle, you will see, this is what I wanted. This is the business that what I want. And no matter how many obstacles that you'll be encountering in the future, you know how to handle it. Correct. Because you already, you already faced a lot of challenges before that. So it's quite easy for you to, survive with. Very well with said. that struggle talaga. Correct. Sir John Brian talaga naman. Sir, si Sir Stewart muna siguro, no? Sir Stewart, ito po yung camera natin. Feel free na batiin lahat ng gustong batiin, pasalamatan at promote lahat ng dapat i-promote. Then afterwards, balik tayo kay Sir John Brian naman for the greetings and shoutouts. Go ahead, the floor is yours, Sir Stewart. Okay. Gusto ko i-shoutout lahat ng mga nandito ngayon. Si Ma'am Catherine Villanueva, lahat ng mga OFW around the world. And thank you sa patuloy niyong pagsuporta at pagpaniniwala. Sa lahat po ng aming mga roping masters at saka mga managers na patuloy suporta sa ECP Development. Kay Ma'am Lalin of Lab Visual, thank you so much indeed for supporting us. And nagpapasalamat kami sa aming mga clients at saka mga patuloy na pagtangkilik ng aming product and services sa ECP Development at maging sa Never Fades. So thank you so much and God bless you all. Ayun, palakpakan natin Sir Stewart Fantilyaga and we have Sir John Brian. Sir John Brian, kayo naman po, batiin natin gustong batiin, pasalamatan. The floor is yours, Yeah. Sir John Brian Tadlip. I would like to greet, actually I don't have a list, but I will Sige just lang po. Anyway, thank you so much, by the way, for having us. Excuse me. And I would like to greet all the, customers out there and potential customers, OFWs. We are doing this not for us, but as well for you because we do have a dream na, at least a picture man lang maging complete kayo. So yun. And sa
La Visual Corporation. Mhm. Thank you so much as well for supporting us and helping us out with this one. And sa mga viewers out there, thank you so much for watching. Ayun, palakpakan natin Sir John Brian Tadlip sa mga viewers worldwide, pangmalakasan ng ating episode. Kasama rin natin Sir Stuart Fantiliaga, mga kaabante. Thank you so much La Visual Corporation at syempre sa iba pang mga viewers natin at supportan po natin ang Never Fades at lahat po ng mga Pinoy businesses po worldwide. Talaga namang pangmalakasan ng episode na to. Ang dami na natutunan. Kulang ang ating oras, no? Sa isang kwentuhan. Well, anyways, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating programa. Marami pa tayong makakuha ang mga inspiring story po sa mga darating na episode. Dito lang sa programang Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Sunod na po ang Telebay. Ayun, no? Bye-bye.